Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-31 bahagi. Bumaba ulit ako sa salas pagkatapos ko magayos ng sarili ko. Nakita ko nakaupo sina Shine at Sam sa salas na magkaharap. Nanonood ng TV habang kumakain ng pizza. Si Ram naman ay tahimik lang na nakikinood sa pinapanood ng dalawa. Ate, pizza, ang sarap. Alok sa akin ni Sam nang makita niya ako. Kumuha naman si Shine ng isang slice ng pizza at ibinigay sa akin pero tumanggi ako dahil sa busog pa naman kasi ako. Busog pa ako eh. Teka, ready na pala ang guest room na tutuluyan nyo. Sambit ko at naupo sa armrest ng kinauupuan ni Sam. Wala na akong nakikitang vacant seat dahil nakataas ang dalawang paa ni Ram sa mahabang sofa. Ate, dito ka. Gusto kitang katabi. Reklamo ni Shine na siya namang ikinatawa ng isa na katabi namin at kumapit pa sa braso ko. Hindi, dito lang si ate. Binilatan siya ni Shine, sumimangot naman ito. Nahagip ng mata ko na nakatingin sa akin si Ram, kaya bahagya akong umiti sa kanya. Bago nag-iwas ng tingin. Napansin kong tahimik lang siya kanina pa pagkatapos namin kumain. Hindi na rin siya muli pang umimik nang naitanong niya sa akin kung buntis ako. Kinakabahan ako sa tanong niyang iyon. Hindi pa ako handa na malaman niya. Ayoko pa. Isa pa, siguro dahil sa kanina sa mall, hindi kami nagpansinan. Tapos nagkasagutan pa kami pagdating niya. Oo na, huwag na magtampo ang baby girl na yan. Sambit ko at naglakad papalapit kay Sam. Pero bago pa ako makaabot sa tabi, may naramdaman akong kamay na humila sa kamay ko at natagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakapatong na kay Ram. Nakapalupot ang kamay niya sa bewang ko. Nagangat ako ng tingin sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin. My heart beat so fast as our eyes met. Aalis na sana ako sa ibabaw niya na marinig ko ang tili ni Andy at Sam pero mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Stay, he huskily whispered. Protesta nila Sam at Shine. Nakita kong tiningnan ni Ram ang dalawa bago niya ako tiningnan. Huh? Aakit na ako. Inaanto kasi ako. Putol ko sa sasabihin ni Ram at umalis na sa ibabaw niya. Sige ate. Good night. I love you so much. Tumakbo papalapit sa akin si Shine. Good night, lovey dubs. Hinalikan ko siya bago yumakap kay Sam. Kaagad rin akong umakyat sa kwarto at dumiretso sa banyo dahil nasusuka ako nang sumalubong sa akin ang amoy ng pabango ni Ram na pumupuno sa buong kwarto, ang sangsang. Ipinikit ko ang mata ko nang maramdaman kong nahihilo ako. God, bakit ngayon pa? Naghugas ako ng kamay at tiningnan ko ang itsura ko sa salamin. Ang putla ko. Ano nangyayari sa akin? Nang maramdaman kong wala na ang pagkahilo ko, kaagad rin akong lumabas sa banyo at narinig kong nagriring yung phone ko. Kaya dali akong pumunta sa center table kung saan yung phone ko. Pero na makita ko, hindi pala akin ang tumutunog, kundi kay Ram. Mapait akong napangiti nang mabasa ko ang pangalan na nag-flash sa screen. It's Vina. At may picture pa ito ni Vina at ng anak nila. Malalim na ang gabi. Ano kayang kailangan nito? Teka, wala nang iba kundi si Ram ang kailangan niya. I want to know why she's calling. May emergency kaya sa anak nila? Hala, baka may sakit. Kawawa naman. Hindi ako nagdalawang isip na pindutin yung answer button. Magsasalita na sana ako nang mauna siyang magsalita. Hi babe. Tulog na si baby. Nasaan ka na ba? Ngumiti ako ng mapait nang marinig ko yung sinabi niya. Pakiramdam ko nadurog yung puso ko. Akala ko may ugnayan sila. Dahil anak nila. Pero bakit parang may relasyon pa sila? So ano ako? Napatakip ako sa bibig ko para pigilan ang ingay na kumakawala sa bibig ko dahil sa pag-iyak ko. Sarah? Napalingon ako sa pinanggalingan ng boses at nakita kong nakatayo si Ram sa may pinto at nakatingin sa akin. Hello? Who's this? Ram? Rinig kong sabi ng nasa kabilang linya dahil hindi pa pala patay yung tawag. Kaagad kong pinunasan ang luha ko at inabot kay Ram yung phone niya nang humakbang siya papalapit sa akin.
I think she needs you. Go. Puntahan mo siya, I said as he get his phone on my hands and I walked towards the bathroom and I locked it. I heard him calling me but I didn't bother to answer him. Instead, I was leaning at the closed door while silently crying. May mas masakit pa pala sa malamang. May anak siya sa iba at may relasyon pa silang dalawa. I thought he's just doing his responsibility as a father. But why he's doing his not responsibility to have a relation with that woman? Sarah, open up. Pinahod ko yung luha ko nang marinig ko yung sunod-sunod na katok sa pintuan. Bakit mukhang nag-aalala siya? Just go if you're leaving. Don't mind me. Diretsahang sabi ko sa maotoridad na boses. Damn, Sarah. What's going on with you? You know what? I can understand you. This is shit. You know? Damn it. Nagulat ako sa sigaw niya pero mas nagulat ako sa kalabog ng pinto. Hindi niya talaga ako maintindihan dahil hindi niya alam yung paharamdam na pagtaksilan at patuloy na niloloko. Napaupo ako sa sahig at umiyak ng tahimik habang niyayakap ang sarili ko. Now I feel like I'm so miserable. I thought we were going to have a happy family. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na handang-handa na akong ibigay sa kanya ang lahat? Lahat ng nasa akin. Ngayon pa dumating ang bagay na dapat ako ang magbibigay sa kanya. Why? I'm caressing my small tummy while smiling ear to ear, but still the tears leaked down on my cheek. You're the part of me I can't let go. I whispered to myself, talking to my baby. Yes, my baby is the very important and special one in my life that God gave me this wonderful gift. Kaya kung pakawalan si Ram para sa pamilyang binuo nila, pero kailanman hindi ko gagawin na ang bagay na ikakasama ng baby ko. Mawala na sa akin si Ram. Kahit masakit, wag lang ang baby ko dahil wala nang mas sasakit pa sa nararamdaman ko kapag nangyari yon. Iminulat ko yung mata ko nang maaninag ko ang sikat ng araw. Kaagad kong inilibot ang paningin ko at nakita kong nasa loob ako ng kwarto. Anong ginagawa ko rito? Wala akong natandaan nang pumasok ako sa kwarto kagabi. Ang alam ko ay nasa banyo ako. Sinapo ko yung ulo ko nang makaramdam ako ng pagkahilo. Bababa na sana ako ng kama nang napansin ko may pagkain sa center table. Kaya inilibot kong muli ang paningin ko sa buong kwarto para makita kung sino nagdala nitong pagkain. Para sa akin ba to? Takang tanong ko sa sarili ko nang natatakam ako sa masasarap na pagkain na nasa harapan ko. Si Ram kaya may gawa nito? Akala ko galit siya sa akin. Bakit may pagkain rito? Lumapit ako sa center table nang nakangiti. He prepared this for me? I saw a small paper in the plates and I read the note. Nawala ang ngiti ko sa labi ko nang mabasa ko na sa sulat. Para bang inihip lang ng hangin ang ngiti sa labi ko at napalitan ng lungkot ang nararamdaman ko habang naaalala ko ang nangyari kagabi. Sino nga ba naman ako para gawan niya ng pagkain? I smiled bitterly and appreciate the food in front of me, made by my cousins. Ang sasarap nito. Umalis lang ako sa bahay, marunong na silang magluto. Ang galing naman, hindi man lamang ako hinintay na gumising bago sila umalis. Masarap to, baby. Made by Tita Sam and Tita Shine. Hinaplos ko ang tummy ko at kumuha ko ng isang ham. Natatakam na akong sobra. Sa nakikita ko pa lamang ng mga pagkain, naglalaway na agad ako. Pero nang kakainin ko na, ay bigla akong nasuka ng maamoy ko yung pagkain. Kaya agad kong ginawang tumakbo papunta sa banyo at nagduduwal. Sukang-suka ako pero wala naman akong isinuka, kundi puro laway lang. Pagkatapos ko magsuka, naghilamos at nagmumug ako. Sa sobrang pagtakam ko, nakalimutan ko na mag-toothbrush bago kumain. Pero hindi naman ako nakakain. Amoy pa lamang ang lansa-lansa. Hindi naman isda. Nakakainis. Iniligpit ko na muna ang hinigaan ko bago dinala sa kusina mga pagkain na nasa kwarto. Dahil kahit anong subok kong kainin, hindi talaga gusto ng pang-amoy ko. Kaya naisipan ko na lamang na sa labas kumain. Tanghali na panigurado wala na rin dito sa bahay si Ram. Dahil may pasok pa siya sa opisina o baka nga kagabi pa siya umalis. Pinuntahan na mag-ina niya. Hindi ko nga alam kung ako ang magdadala sa sarili ko papunta sa kama o
o may ibang gumawa niyon para sa akin. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan palabas ng bahay. Nakasuot ako ng overall spaghetti strap pants, then white flat shoes. Dala-dala ko rin ang isang folder na may lamang resume ko. Bala ko kasing mag-apply ng trabaho. Nakakahiya naman kay Ram kung aasa ko sa kanya. Lalo pat may binubuhay na naman siyang pamilya. Nakakahiya kila mami kung sa kanila pa ako aasa, kahit na may asawa na ako. Ayaw ko rin namang malaman nila ang nangyayari. Isa pa, kailangan ko mag-ipon para sa panganganak ko, sa daily check-up ko, sa amin ni baby. Speaking of check-up, schedule ko bukas. I need to get a job for myself, for my baby at para na rin mabayaran ko si Levi. Kahit pa sabihin niyang libre yun, nakakahiya sa kanya. Kagad akong sumakay sa sasakyan ko nang mapansin kong wala ang sasakyan ni Ram. Kanina pa siguro iyon nakaalis. Kaagad kong pinatakbo ang sasakyan ko papunta sa mall para mag-breakfast. After a minute, nakarating na rin ako sa car park at maingat ako naglalakad papasok sa loob ng mall. Hindi pa naman halata ang baby ko but I need to be careful. Just what the doctor told me. Dahil sa tinatamad ako maghanap ng ibang makakainan, sa Jollibee na lang ako kumain. Na-miss ko rin kasi ito. Umorder ako ng isang complete meal then float. Buti na lang at hindi sumama yung pakiramdam ko. Kaya nakakain ako ng matiwasay at nabusog ako. Siguro gusto rin ng baby ko ng Jollibee. Wala pa akong trabaho na nakikita na pwede kong pasukan. Ayaw ko na munang gamitin yung pinag-aralan ko since kailangan ko lang naman ng temporary work kapag nakapanganak na ako. Maybe I'll find a job that suits me. For now, I'll try to be a waitress or something. Basta may mapapagkakitaan ako. Naglibot ako sa mall nang mapadaan ako sa isang shop para sa mga baby. Pumasok ako doon at nakita kong may mga mangilan-ngilan mag-asawa at buntis ang namimili. Kaya napangiti ako. Kasi ang gaganda ng mga damit dito. Ang cute pa. Napadaan ako sa mga damit na pambabae. Halos lahat ang gaganda. Gusto ko tuloy bilhin lahat na makikita ko. Pero bigla ko naalala na hindi ko pa alam ang gender ng baby ko. Isa pa, wala pa akong sariling pera para pambili ng mga kakailanganin ko. Kaya hanggang tingin na lang muna ako. Ang ganda nito, no? Sa tingin mo, bagay ito sa baby ko? Napatingin ako sa isang babae sa tabihan ko. Hawak ang isang white dress na pambata. And I find it so cute. Ngumiti ako nang makita ko ang baby niya na karga-karga ng daddy niya. She's so cute too. Ang taba-taba ng pisngi niya. Yes, ang cute naman ng baby mo. Paniguradong bagay yan sa kanya. Masiyang tugon ko sa kanya. Sige, kukunin ko na nga to. Nga pala, binyag ng baby ko bukas at ito sana ang bala kong ipasuot sa kanya. Invite kita. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Hala, ang bait niya naman. Seryoso? Ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Sakto, hindi makakarating ang isang ninang ni baby ko. Kung ayos lang sa'yo, pwedeng ikaw na lang yung pumalit. Nagkatinginan na mag-asawa ng nakangiti pagkatapos sabihin iyon ng lalaki. Oo nga, pwede ka ba? Masayang tanong sa akin ng babae. First time kong maalok ng ganito. Nakakatuwa lang kasi hindi kami magkakilala pero ang gaan ng loob ko sa kanya. Sure, titingnan ko kapag hindi ako dinalaw ng hiya ko. Napangiti ang dalawa. Ano ka ba? Huwag mong tingnan. Ako nga pala si Annie. And this is my husband, Jaime. Pagpapakilala niya. Sarah. I'm Sarah. Then I accept her hands for handshake and she look at our hands. Napakunot ang noo ko nang nakangiti siya sa akin ng nakakaloko. You're married, don't you? Ngayon ko lang na-realize na sa kamay ko siya nakatingin. Nahihiyang binawi ko yung kamay ko. Hiya, nauutal kong sagot at ngumiti. Where is he? Invite him too. We're glad to meet your husband. By the way, nice to meet you, Sarah. Nakangiting sabi niya sa akin. May kinuha siya sa bag niya at iniabot sa akin. This is my calling card. I'd love if you call me tomorrow before we meet again. Paalam niya. Okay, thank you. Thank you for inviting me. Kumaway ako sa kanila. Ang cute naman ng baby nila. Sana baby girl din yung baby ko dahil bakas ang ngiti sa labi niya kapag kasama ang anak nila ni Vina. I hope I can see his smile too with me and our baby. Pagkatapos ko maglakad-lakad sa mall, hindi ko pa rin alam kung pupunta ba ako bukas o hindi. Pero sa tingin ko kasi, ay kailangan ko muna makapaghanap ng trabaho.
Kaagad akong sumakay sa sasakyan ko at palingalingan sa mga nadadaanan. Nagbabaka sakaling may hiring na shop na pwede kong pasukan. Nanlaki ang mata ko nang may madaanan akong isang coffee shop na may nakalagay na hiring 2 girls waitresses and 2 dishwashers. Siguro pwede ako sa waiter kasi hindi naman ako masyadong magaling maghugas. Mas lalong wala rin akong experience na maging waiter. Sana ay matanggap ako. Wish me luck, baby. Nakangiting hinaplos ko yung tummy ko bago naglakad bit-bit yung folder ko. Pagkapasok ko ay kaagad kong inilibot yung paningin ko. Nakita ko maganda ang buong paligid ng coffee shop. Halatang mamahalin ang lahat. Masasarap rin ang mga pagkain siniserve nila. Hello ma'am, good afternoon. Bati sa akin ng isang babaeng sa tingin ko ay waitress na may dalang menu. Hi. Nakita ko kasing hiring kayo. Gusto ko sana mag-apply bilang waitress. Nakangiting sagot ko sa kanya. Kumunot ang noon niya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Seryoso? Mag-a-apply ka? Hindi halata ha. Teka lang, tatawagin ko si boss. Sumunod ka sa akin. Hindi makapaniwalang sambit niya. Siguro dahil sa pananamit ko kaya hindi halata na naghahanap ako ng trabaho. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa pumasok siya sa isang opisina. Naiwan muna ako saglit sa labas, pero agad niya rin akong binalikan. Kinakabahan ako nang papasok ako sa loob. Sana'y matanggap ako para may pera akong maipon. Nakangiting humarap ako sa boss kahit na labis-labis yung kaba sa dibdib ko. Nakita kong babae ito dahil sa itsura ng nakatalikod na upuan. Halatang may pinagkakaabalahan. Ma'am, eto na po siya. Saad ng babaeng waitress. Okay, you can leave now. I heard her familiar voice that make me gulp like it's familiar. So, nice to meet you, miss. Sabi niya habang dahan-dahang iniikot ang upuan niya papaharap sa akin. Hindi niya natuloy ang sasabihin niya na makita ako. Maging ako ay natigilan na makita ko siya at nanlaki ang mata ko. Oh my God! Sarah? Honey? Sabayan naming sabi. Napatayo pa siya habang buhat niya ang kanyang anak. Oh my God! What a coincidence! Sino nga ba si Annie sa buhay ni Sarah? At ano magiging papel niya sa masalimuot na buhay ng ating bida? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.